another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa mga posted pictures ni Dodong Ruel. Magkasama sila today and I love it because it's so inspiring to see both of them na talaga namang productive ang araw nila today. So I guess, namimili sila ng gamit for bahay kubo. O, diba? I love seeing them both na nagsusuportahan sa isa't isa. So, gustong-gusto talaga ni Dodong Ruel na talagang magkasama sila, Kasi malulungkot siya pag hindi, Apektado yung araw niya, Nag-iisip siya ng mga hindi maganda, Para maiwasan ang pag-a-unsend. Magkasama sila today. Walang prank. Hay, nako, inhale, exhale. Ako masaya ako sa totoo lang sa mga nakikita ko na pictures dahil sa kabila ng maraming mga sinasabi yung ibang tao na kahit yung ibang mga reactor dyan na pati dulo ng kuko ni Langga Rachel Ayaba napapansin pa, negatibo pa ang bawat komento tungkol sa kanya. Pero tuloy ang buhay. Maganda ang buhay, masaya si Rachel, masaya ang dalawa. So, that's all that matters. And I guess, sa post ni Rachel doon sa TikTok, I love hearing it too. It's because nakaka-inspire lang actually sa kahit kanino, sa ating lahat yung posted niya doon, yung isang content niya doon na sinasabi niya mismo sa sarili niya. At sampal ito sa mga manghuhusga, sampal ito sa mga mima, sampal ito sa mga maraming sinasabi tungkol kay Rachel na kung ano mang mga negatibo. Pero Langga Rachel, huwag kang mag-alala dahil ay tamang mima lang talaga sila. Ang mahalaga, masaya ka, masaya din kami. Marami kaming sumusuporta sa'yo, naniniwala sa'yo. Ay, ang daming problema sa mundo kapag iisipin mo pa yung iisipin ng ibang tao. Ang maganda, masaya ako nung makita si Rachel na talaga namang unti-unting nagiging immune sa mga bashers. Hindi na niya masyadong dinidibdib, hindi na niya masyadong isinasa puso ang mga sinasabi ng ibang tao. Keber. Dapat ganon, di ba? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang, ating vlog Kalinga Prab Ruel of Malalag. And syempre, Rachel Morales Vlog. Salamat sa suporta nyo sa aming mga reactors. So today ay Stripe Day. So look at this to individual. Mirror selfie muna ang mga person. Rachel, may mensahe para sa lahat. Actually, mensahe para sa sarili niya. Mensahe din para sa atin. Kung i-adapt natin yung pinost niya sa TikTok. So, dito sa video na to, or sa picture na to, actually, ang saya-saya ni Rachel dyan. Masaya. Mirror selfie. Diba? Ito yung point of view. Namimili sila ng gamit para sa kanilang bahay. Okay, 5 years from now, yun yung gusto ng mga fans Miss wag naman yung 10 years, masyadong matagal. Kailangan mga 5 years naman, gano'n. Sige, 5 years from now. Let's see. Namimili sila ng gamit. Diba? Ang saya siguro ng feeling na sa mga panahon na yon, ayan, dito pa rin tayo nakasuporta sa kanilang dalawa, diba? And then, to the point na nanonood pa din tayo sa mga vlogs nila, updated tayo sa lahat ng mga ganap, at pati yung mga bahay nila, alam natin kung anong mga gamit na nandyan sa loob. And siguro, sa point ng buhay na masaya na yung ganitong feeling na mamimili ka ng gamit para sa bahay mo. Exciting, fulfilling. Dapat sukatin mo dong kung anong pakiramdam sa inidoro na dyan. Dapat yung feel comfy ka. Huwag yung siguro like for example 5 years from now, tapos mamimili sila ng mga gamit para sa kanilang sariling bahay. Napakasaya pa din nila dahil
andon yung maiisip nila, dati pangarap lang natin to, tapos ngayon talagang ito na to, talagang magsasama na tayo, panghabang buhay na talaga to. Ay, umaandar naman yung point of view natin na iniisip natin. Ano? 5 years from now, okay? 5 years from now, ay namimili sila ng sarili nilang gamit para sa bahay nila. Oh, di ba? Parang walang bashers, no? Minsan kasi yung iba, nagbubuisit sila sa kakyutan ni Rachel. Ay, naku, mas lalo kayong mabubuisit sa personal. Pag nakita niyo siya, talagang cute, talagang maganda, talagang head turner ang person. I know who I am. I know who I am. Love who I am. I love who I am. Like what I do. I like what I do. Di ba? Maganda yung masayang-masaya ako na parang nararamdaman ko na while ginawa to ni Rachel tong short content na to actually ay ito yung sinasabi niya sa sarili niya na para din maisip din ng mga fans niya. Ako, para sa akin, ang sarap i-absorb ng ano na to, ng message na to, sa totoo lang. Let's hear it again, guys. I know who I am. I love who I am. I like what I do. And I know who I am. I love what I am. I like what I do. Hi, Rachel, absorb it. Para unbothered para magiging unbothered ka na sa mga bashers. At hayaan mo silang magsalita ng mga hindi magaganda sa'yo. Basta life must go on. I like how I do it. And I like my mistakes. And I like the way I learn. And I like my mistake. I like how I learn. O, diba? Ganoon naman talaga ang buhay. Wala naman perfecto. Talagang merong mga pagkakamali, merong mga hindi, diba? Ang maganda dyan is you learn from your mistakes. Pace with which I learn my mistakes. I don't want to be anybody else but me. Diba? I don't want to be anyone else but me. Another, let's hear it again. I know who I am. I love who I am. I like what I do. Tagos sa puso, di ba? Talagang kailangan itong sinasabi na to, i-absorb din natin para sa sarili natin. Para at some point ay na i-appreciate din natin yung mga sarili natin. Kailangan din natin na i-appreciate or i-absorb yung mga positive words para sa sarili natin para maging productive din tayo. Ganun. Kasi kaysa lagi mong sisisihin yung sarili mo, some point, ay may mga pagkakataon na nasisisi mo yung sarili mo, di ba? Masyado kang harsh sa sarili mo. Pero this time, pakinggan mo ulit ang sinasabi na ito. Kasi very satisfying and it's fulfilling to hear na especially galing kay Rachel na marami siyang mga pinagdadaan ng panghuhusga, kung ano mga judgment, pangmamaliit ng mga kung sino mga perfectionist dyan. It's good thing na silang Rachel, it's like pinaninindigan niya kung sino siya. She's proud, no? Alam niya kung sino siya. Alam niya kung anong ginagawa niya, no? And kung talagang tao lang tayo, may mga pagkakamali, pero ang mahalaga dyan is nag-i-enjoy siya. And alam mo yun, yung she learned something from her mistakes. And I like how I do it. And I like my mistakes. And I like the way I learn. And I like my mistakes. And I like how I learn. Pace with which I learn my mistakes. I don't want to be anybody else but me. Yes. Let's love ourselves. This is self-love message, no? Para to sa lahat, para sa mga bashers, para sa mga sulit dyan. Sasabihin din natin to paminsan-minsan para sa sarili natin, no? Huwag tayong masyadong harsh sa mga sarili natin. And I love it. And masaya ako na si Rachel mismo ay she appreciates herself that much, and ibig lang sabihin nito, ini-enjoy niya yung kung anong meron siya ngayon. Ini-enjoy niya kung anong mga pangbabash na sinasabi sa kanya. Ang mahalaga naman dyan ay hindi ka magpapatinag langga, hindi ka susuko sa mga
problema, sa mga challenges, sa mga panghusga ng ibang tao. Ang mahalaga naman ay totoo ka sa sarili mo. Totoo ka sa mga fans mo and masaya ka. 'Di ba? Hayaan mo sila kung anong mga panghusga niya or panghusga nila sa'yo. 'Di ba? Actually, masarap papakinggan tong sinasabi na to para kay Rachel, and also it's also good to hear it para sa mga sarili natin na I know who I am, I love me, parang ganun. I'm not perfect, ganun. It's like you are appreciating yourself sa sinasabi na ito, 'di ba? You guys agree? Look at this. I know who I am. I love who I am. I like what I do, and I like how I do it, and I like my mistakes, and I like the way I learn, and I like the pace with which I learn my mistakes. I don't want to be anybody else but me. That's good. Good girl. I love it. Parang ilang beses ko na actually pinapapakinggan yung ano na yon, yung post na yun ni Rachel. It's because yes, andun yung gustong-gusto ko yung na ina-uplift ni Rachel yung sarili niya, nililift up niya yung sarili niya kasi ang daming mga bashers na nagsasabi sa kanya, ang daming mga panghusga. At some point ay talagang magkakaroon siya ng magkakaroon ng tanong sa sarili. But then this one, it turns out na she is fearless, no? And maganda 'yon. Masarap pakinggan na si Rachel ay talaga namang unti-unti nang nagiging matapang, unti-unti nang walang pakialam sa mga bashers. Dapat lang ganon. So, yes guys, replay nyo yung itong post ni Rachel na to, and then sasabihin nyo or isipin nyo para sa sarili, no? Kasi ang sarap din na ma-appreciate mo din yung sarili mo, hindi yung lagi kang masyadong harsh sa sarili mo because you feel like I'm not doing enough. Daming ugat. Anyways, that's it. So, what's your take, guys? What do you think? Bye-bye and be kind. Thank you.